Mga ka-agriculture, so for today's video, syempre mag-tour tayo sa ating farm. Ang tawag natin ito is multiple cropping, no? So ang ating ipapakita ngayon mga ka-agri kung paano ba natin dinevelop ang ating farm sa idea na multiple cropping. So, ngayon mga ka-agri, syempre papakita ko sa inyo kung paano natin siya dinevelop. Okay, so first thing natin ginawa dito sa farm mga ka-agri, after nito ma-survey nitong farm natin, it is a half hectare farm, so nasa 5,000 square meter yata ito. So, ang ating unang ginawa after niya ma-layout is nagtanim tayo dito ng ito mga ka-agri, papakita ko sa inyo itong ating lubi. So, coconut. So, ang katabi ng coconut is ang ating saging na saba. No? Tinabi ko sila mga ka-agri kasi later on, mapapatay din naman itong saging. Ang mabubuhayan, matitira is itong lubi. No? Ang ating lubi is dwarf na klase ng lubi. So, after 3 years nito, mabubuha na itong ating lubi. So, ang distance sa ating lubi is 5 by 5. 5 meter by 5 meter. So, yun ang katabing lubi. And then, nag-intercrop tayo dito ng ito. So, pangalawa sa ating tanim dito sa farm is ito ang ating, ang tawag ito, pomelo. Chinese pomelo mga ka-agri. So, meron tayong tatlong crops na matanim dito sa farm. Meron tayong saba, meron tayong lubi, itong ating pomelo. Intercrop na din sa ating lubi ng 5 by 5. So, ang palibot itong ating farm mga ka-agri, meron na ito siyang mga lubi or niyog na natanim natin. No? So, mga dwarf na lubi, 3 years, mamumunga na ito. So, after natin magtanim ng lubi, ito na nga, napalibot natin ng lubi, pakita mo sa video. So, yan ang ating lubi, 5 by 5 ang distance. Ang intercrop ng lubi is, meron tayong ito, Chinese pomelo pa rin. So, ito, ang ating Chinese pomelo is grafted. Grafted ito siya na pomelo. From Sitenro, bigay ng ating mga kaibigan sa Sitenro. Sa Gensign, so naging tayo sa nila ng siblings, so binigyan tayo nila mga ka-agri. So, after natin ma-layout, after natin ma-boundaryan ng ating farm, so nag-order tayo ng 200 pieces nito. Ating guapol or bayabas mga ka-agri. So, itong ating guapol, so tinanim natin ito 5 by 5 Japon ang distance. 5 by 5 ang 5 meters by 5 meters ang distance nito. Ating guapol. So, 200 pieces itong ating order. Awan ng Diyos is nabuhay lahat mga ka-agri. So, ating pinagsikapan na itanim. So, sa pag-start na magtanim, mga ganito lang ito siya kataas. Itong ating guapol hanggang sa lumaki. So, pangatlong bunga niya na itong ating bunga ngayon ng ating guapol. So, ayan. So, after natin magtanim ng guapol, syempre, nagtanim din tayo dito ng grapes. So, ipapakita ko sa inyo kung saan dito ang ating grapes area. Ano ko mga ka-agri? So, ito ang ating mga grapes na tanim. So, dito na part ang ating grapes. So, ito ang ating grapes mga ka-agri. Different varieties ng grapes. So, medyo nagamo. But tomorrow, atin to schedule natin to tomorrow na i-round weeding itong ating grapes. No? So, ito ang ating grapes. 200 pieces din itong grapes natin. So, 150 and 50 dito. Another 100 doon sa kabila. So, nasa 200 pieces itong ating grapes. Natanim. So, meron tayong different varieties ng grapes. Ito naman. So, ito ang ating mga grapes. So, by tomorrow, schedule natin na mag-ground weeding dito. Kanina, ang ating ginawa is lakatan na tanim. Ground weeding tayo mga ka-agri. So, ito ang ating grapes. 100 pieces itong grapes. And meron pa tayong 1,000 pieces na itatanim. So, isinidling natin dun sa bahay. So, ating sa nursery natin sa bahay, no? So, ating ginawa is bumili tayo ng cuttings. And then, sa cuttings, dun tayo na patubo. So, dito din natin yung nilalagay mga ka-agri. In between ito, 1 meter by 1 meter ito ating grapes. 1 meter ito dito. And then, dito maglalagay pa tayo ng another 1 meter and 1 meter. So, 1 by 1 lang ating itatanim na grapes. So, ayan, at least ma-maximize natin ang area. So, mapuno natin ang grapes dito na part and doon. And then, so meron na tayong ilang tanim. Meron tayong coconut, meron tayong saging na saba, meron tayong pomelo, and ika-apat is itong guapol. And meron tayong ikalima, meron tayong grapes.
no, natanim mga kaagri. So another natin na natanim, bagong bili natin mga kaagri is itong ating lakatan. Yan, saging. Ito ang ating lakatan. So ito ang ating lakatan mga kaagri. So kanina is niround weeding natin kasi ulunan tayo. So nabiyayaan tayo ng ulan. So salamat sa ating Panginoon kasi ulan tayo dito mga kaagri. And then schedule natin kanina is round weeding. So natapos namin mag-round weeding lahat, na-round weeding natin lahat. So ito ang ating lakatan. So ika-anim natin natanim is itong lakatan. So kita nyo naman mga kaagri, ang wala tayong space na binakantihan ng Diyos sa ating area, puro lahat may tanim. So another natin na natanim, kahit sa ating lakatan, meron din tayong mga ito, kamote. So yun, meron din kamote doon sa area. Bawat gitna ng ating lakatan, isinamna natin ng kamote. So kamote ito mga kaagri. So at least walang space na bakante, ang lahat na-occupy natin mga kaagri. So doon sa dulo, may mga tanim din tayo doon, pakita natin. So ito ang ating lakatan. So ayan, by tomorrow, mag-fertilizer application tayo. Mag-spray tayo ng foliar fertilizer. Ipapakita ko yan sa next video natin mga kaagri. Samahan niyo ako para sa ating iba pa mga tanim. So yun ang ating mga kaagri, matataas na. Meron doon matataas na mga kaagri. So yan naman ang ating mapupukusan after itong lakatan. So tayo sa dulo kasi meron pa tayong mga ibang tanim doon. So ito ang ating area, isa hectare lang ito mga kaagri. So kita nyo naman, madami pa tayong pwedeng maitanim dito, no? So ayan, sa kilid ng ating pananim meron tayong mga napier. So aside sa saba na saging, so tinamnan natin ang napier. Kasi nga ang napier is pampakain din natin sa ating mga hayop, no? Especially yung ating kambing. So at least hindi na tayo maghahanap ng iba pang mga damo. So meron na tayo available na napier sa palibot. At the same time, tinanim natin ang napier mga kaagri kasi nga dito sa aming area, malakas masyado ang hangin. So at least maproteksyonan natin ating mga saging yan, mga saging natin mga kaagri. So at least maproteksyonan sa malakas na hangin. So dito, pagkita sa mga iba natin ang tanim. Nakita nyo mga kaagri, ito ang ating lakatan. So nasa 1,000 pieces itong ating natanim dito na lakatan, no? 1.5 hectare na farm, meron tayong lakatan. So kapito na din na itong ating papaya. Kita nyo may mga hinog. Ano ang ating mga papaya mga kaagri. So plano ko intercrop ang papaya dito sa ating bayabas. So bayabas, ang gitna niya is papaya. So nagpapatubo pa tayo ng sigling ng papaya mga kaagri. At least sa puno din natin ito, mga more or less mga 200 pieces din ng papaya ang ating itatanim dito next, no, sa ating mga lakatan. So yan. So kapito na yun, meron na yung papaya. And another crops na nilitanim natin dito mga kaagri. Aside sa crops or mga fruit trees natin tinanim, so nagtanim din tayo dito mga kaagri ng pakita mo dito sa video ang ating kawayan or bayog na bamboo. So ang purpose natin sa bayog is ito ang ating gagamitin na pang poste sa sunod na, especially sa ating mga lalakatan na saging and sa ating mga grapes, no, ng mga plano itanim. So ito ang ating gagamitin pang poste. So at least hindi tayo magkukuha ng iba pa o bibili ng ibang pang poste. So meron na tayong available dito sa farm ng mga grapes. So meron tayong grapes, meron din tayong fruit trees na intercrop sa ating grapes. So ito, meron tayong rambutan, meron tayong ito, ang tawag ito, jackfruit, and another rambutan and lansunis doon sa dulo. So buhay lahat ng ating mga fruit trees na in-interrupt na doon sa bayog na bambu. So itong bayog na bambu, magagamit kasi natin ito, dito matitirahan, mauubos ito lahat kasi nga ating puputulin and ipuposte natin sa ating mga
Pananim na, pero trap. Yan, lumbutan. Yan, meron mo tayo dito. Ito. Lubo na, ang tawag ba? Kalimutan ko ang pangalan nito. Ito ang ating another prutas na nakalimutan. Magic Siniguelas. Siniguelas wala mga kagring. So ito yung may green na bunga. So ito, nabuhay siya mga kagring. Kita mo sa video. Yan, stem cutting. Tinusok lang natin, then tumubo. At yung siniguelas. And then, ito. Durian. So ito ang ating durian. Mga 3 piraso ito ng durian ang pinagkatubo. Ito ang ating jackfruit. Ayan, ito ang ating durian. Another durian. Tignan mo naman mga kabrit. Ayan. So, yan ang mga tanim natin dito sa farm mga kabrit. So ito, papagita ko sa inyo natin ngayon. Ito ang mga kamote mga kabrit. Yung mga 1 month old na ito ng kamote. So yan, so ito, kita mo sa dulo. Meron dyan mga lubi. Yan ang ating mga lubi. So napalibutan ito natin ng lubi. So I think mga 25 plus 10, 10, 20, 50, mga 70. So 80 pieces ito na lubi natin na tanim dito. So yun lang mga ka-agri. So yan ang ating ginawa dito sa farm. Bahan mo ko dito. Dito, ang ating durian. So mataas ng durian. I think di na ito mapapatay. Kaya lagaan natin. So yan ang ating ginawa dito, multiple cropping. Kasi nga, ang advantage kasi ng multiple cropping, ma-maximize natin ang area. At the same time, marami tayong prutas na naitatanim. And kung anong fertilizer natin i-apply sa ating isa na tanim, so ma-adapt ng lahat. So like for example, mag-apply ako bukas ng foliar fertilizer. Kung magpo-foliar ako dito sa ating guava apple, sa ating bayabas, so ma-applyan ko din ng ibang prutas, no? So at least maximize ang ating mga inputs. At the same time, kung magpapatubig ako, hindi lang sa bayabas na papatubigan din ang ating mga tanim na saging. Dito. Ito ang ating apple, bayabas. So kung nagpapatubig ako dito, mapapatubigan din ito ating lakatan. So kung anong input na nilagay natin dito sa apple, lalagay din sa lakatan and sa iba natin mga pananim. So yun lang mga ka-agri, maximize farming. Yun ang ating ginagawa dito sa farm. So later on, maglalagay din tayo dito ng mga hayop, like mga manok and livestock, katulad ng ating mga kambing. So at least integrated farming, and maglalagay tayo ng fish pond dito later on. So sabayan nyo lang ako mga ka-agri, sabahan nyo ako sa aking mga videos para makita natin ang improvement dito ng ating farm. So yun lang mga ka-agri. Please like and subscribe sa ating mga videos for more videos pa na ating i-upload. Thank you.